Pagkatapos manalo sa Eastern Division ay nagdiwang ang Bats, at doon sinabi ni Alice na sa susunod na araw ay magsisimula na ang playoffs at doon nila malalaman kung sino ang magiging champion sa Western League. Nang sumunod na araw, ipinatawag ng coach ang 6 sa mga miyembro ng Bats kasama na si Goro upang sabihin na na-promote ang mga ito sa Major. Hindi makapaniwala ang 6 sa kanilang narinig pero tuwang-tuwa ang mga ito maliban kay Goro na mas inisip kung paano mananalo sa playoffs ang mga may iwan nilang player sa Bats kung wala sila. Ngunit tanging si Goro lang ang nag-isip ng tungkol doon kaya nagpanggap na lang siya na may injury upang manatili sa minor. Sa unang laro ng playoffs, halos mawalan na ng pag-asa ang ibang member ng Bats dahil sa pagkawala ng 5 magagaling nilang player bagay na labis na ikinainis ni Alice kaya pinagsabihan nito ang mga iyon tungkol sa pagiging nega. Subalit nagbago ang pananaw ng mga iyon matapos maka-home run ni Sanders, at nang aminin ni Goro na peke lamang ang kanyang injury nang sa ganon ay makapaglaro siya sa minor league. Nung una ay nainis si Sanders kay Goro dahil inisip nito na minamaliit yun ang majors, pero pinabulaanan yun ni Goro at sinabing kahit kailan ay hindi niya minaliit kung anong meron sa majors. Sinabi ni Goro na naroon siya dahil meron siyang hindi pa natatapos, at iyon ay ang talunin ng isang player na siguradong makakaharap nila sa playoff sa mga susunod na laban. Para kasi kay Goro, kapag hindi niya nagawa ang paghihiganti niya doon ay baliwala ang pag-angat na mangyayari sa kanya sa majors kaya hindi na umano sila pwedeng matalo pa sa laban na iyon. Sa pagkakataong iyon ay wala nang ibang nagawa ang coach kundi ang magpalit ng pitcher. Pumwesto si Goro sa mound, at sa gitna ng laro ay ipinakita niya na kayanan niyang mag-pitch sa kahit anong bilis ng may perpektong kontrol. Hindi nagtagal ay tinapos ni Goro ang game na lamang ang kanilang puntos, at yun ay dahil na rin sa hangarin nito na talunin si Joe Gibson Jr. sa laban. Nang sumunod na game ay muling naipanalo ni Goro ang kanilang team matapos nitong ma-perfect ang huling 8 inang. Dahil doon ay bumiyahe na ang Memphis Bats patungong Oklahoma upang kalabanan ang nanalo ring team na Oklahoma Falcons. Habang nasa biyahe ay naaalala ni Goro ang masamang sinabi noon ni Gibson Jr. sa kanyang ama kaya ngayon ay bumabalik ang galit niya. Kinagabihan ay napanood ni Gibson Jr. ang balita na ang Memphis Bats ang nanalo sa huling laban sa semifinals kaya agad itong tumayo at lumabas para mag-practice ng pagbabat. Habang nagaganap iyon ay naaalala ni Gibson Jr. ang nakaraan na para sa kanya ay isang malaimpyernong karanasan. Nung araw kasi namamatay si Honda dahil sa hindi niyon pag-iwas sa inihagis na bola ng kanyang ama ay nanatili na si Gibson sa Japan bagay na ayaw naman ng kanyang ina. Ilang beses niyong pinilit ang kanyang papa na bumalik na sa Amerika subalit hindi nakinig ang kanyang ama hanggang sa maghiwalay na ang mga magulang niya. Ang kanyang ina at nakababatang kapatid ay bumiyahe na pabalik sa Amerika para doon manirahan, habang siya naman ay naiwan sa Japan kasama ang kanyang ama. Labis na nalungkot noon si Gibson Jr. hanggang sa makatanggap sila ng balita na naaksidente ang dalawa pagkabalik pa lang sa Amerika. Sinisi ni Gibson Jr. ang kanyang ama at si Honda sa nangyari kaya simula noon ay hindi niya na kinausap pa si Gibson. Pagkatapos niyon ay nagpalista si Jr. sa Little League at ibinigay niya ang sarili sa baseball, sapagkat gusto niyang durugin ang papa niya gamit ang paborito nitong baseball bat. Ipinangako ni Jr. na tatalunan niya ang anak ni Honda sa laban at iangat siya sa majors at sa kanya dudurugin ang kanyang ama. Samantala, sa kasalukuyan ay sinabi ng coach sa team na magsisimula na bukas ang laban nila sa Falcons kaya ipapakita umano nila sa lahat ng bashers kung anong meron sa team nila. Pasakay na sana sila ng bus nang biglang may tumawag kay Goro para magpa-autograph, pero laking pagtataka nito kung paano nangyari na may nagpapa-autograph sa kanya doon. Natawa na lang ang lalaki dahil hindi na siya tanda ni Goro kaya ipinaalala niya rito na siya si Yamato ang taong tumulong noon kay Goro. Dahil noon lang ulit sila nagkita ay pumunta ang dalawa sa isang restaurant para makapag-usap. Doon nalaman ni Goro na dumaan lang si Yamato sa kanya para sabihin na aalis na ito papuntang Japan galing Dallas, at hindi na umano ito babalik sa Amerika kahit kailan. Nagulat si Goro at tinanong kung ano ang dahilan, kaya sinabi ni Yamato na iyon ay dahil nagtamo siya ng sugat sa tuhod nung nakaraang laro kaya tinanggal siya bago matapos ang season, pero kahit ganoon ay ayos lang yun kay Yamato. Pagkatapos ay nagpasalamat ito kay Goro sabay sinabi na pinagdasal niyang mabuti na makapaglaro ito sa majors, nang biglang tumawa ng malakas si Gibson Jr. at tinanong kung paanong ang isang third-rate pitcher na tulad ni Goro ay makakapaglaro sa majors. Mas maganda umano kung babalik na lang si Goro sa pinanggalingan nitong bansa, at pagkatapos ay ininsulto pa ni Gibson Jr. si Yamato bagay na labis na ikinainis ni Goro, kaya kinumpronte niya ito at tinanong kung ano ba talaga ang problema nito sa kanya. Sinabi ni Gibson Jr. na marami siyang sama ng loob kay Goro pati na rin sa namayapan nitong ama bagay na ipinagtaka ng ating bida. Bago tuluyang umalis si Jr. ay hinamon muna nito si Goro ng isang pastahan.
Kapag na-strikeout umano siya ni Goro ng kahit isang beses lang sa buong series nila ay pupunta siya sa Japan upang personal na humingi ng tawad sa puntod ng namayapang si Honda, pero kapag natalo umano si Goro at nakagawa siya ng kahit na isang home run lang ay kailangang umalis ni Goro sa Amerika at hindi na ito babalik kahit na kailan. Sinubukan ni Yamato na kumbansihin si Goro na huwag pumayag sa pusta ni Junior, pero nanindigan si Goro at sinabing tinatanggap niya ang pastang inalok ni Gibson Jr. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang championship ng laro kung saan maglalaban ang Bats kontra Falcons. Dumating si Yamato sa stadium para sumuporta at panoorin ang laro, subalit halos lahat ng naroon na manunood ay sa Falcons nakasuporta. Sa pagsisimula ng game ay napansin ni Yamato na mukhang mahihirapan sina Goro dahil sa galing ng pitcher ng Falcons. Sa bottom naman ng first inning, nakapunto si Gibson Jr. ng isang solo home run, bagay na hindi mapaniwalaan ni Goro sapagkat maganda naman ang pitch ni Wilson dahil mababa iyon at palayo sa batter. Dahil sa pangyayaring iyon ay na-pressure si Wilson kaya naging masama na ang pitch nito hanggang sa makapuntos pa ng 5 ang Falcons. Dahil doon ay nagpalit na kaagad ng pitcher ang Bats, subalit kapwepwesto pa lang ni Spencer sa mound ay tinamaan naman ito ng bola sa paa dahilan para mamaga iyon. At dahil wala ng ibang pitcher ang Bats ay napilitan na lang ang coach na paglaruin na si Goro. Nung una ay kinakabahan sina Alice para sa kanilang team, hanggang sa naisip ng coach na tawagin muna ang pitch hitter dahil hindi umano maganda kapag pinagod nito si Goro sa isang talo ng laban sapagkat hindi na nito magagamit si Goro sa mga susunod pa na laro. Naintindihan ni Goro ang coach dahil lamang ang kalaban ng 6 runs, pero kapag nakaabot umano sila sa Falcons sa inang na iyon ay magiging maayos na ang lahat kaya pwede na siyang hayaang mag-pitch ng coach. Sa muling pagsisimula ng game, sa itaas ng ikatlong inning ay naka-score si Goro ng 2 run na home run. Nasundan pa iyon ni Kellogg at ng iba pa na nakapagdagdag pa ng 3 run kaya naging 6-5 na ang score, pabor sa Falcons. Sa top ng 4th inning, muling pumalo si Goro, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay tinamaan ito ng bola sa kaliwang kamay.